sa kanyang panahon. Paano nga ba ang pagkakaroon ng mapagpatawad na puso na napulunan ng paghihiganti at puot? Mga kaibigan, tunghayan natin ang naging karanasan ni Amanda sa ating dunang sa kanyang panahon. Mang Matyas? Inay? Oh, bakit parang nakakita ka ng multo pagkakita mo kay Matyas? Mabuti pa siguro, Amanda. Magpapaharap na ako. Bibisitahin ko rin ngayong araw na ito yung farm ko sa Batangas. Hitik na raw sa bunga yung mga puno ko ng rambutan, kaya kailangan ng anihin. Naku naman. Sana isang araw maisama mo naman ako sa farm mo, Matyas. Tiyak, ang sarap magbakasyon doon. Alam mo na, nakakasora din ang buhay dito sa Maynila. Sabihin mo lang kung kailan, para madaanan kita dito. Oh, talaga ba, Matyas? Oo, sige. Talagang magpapaalam na ako. Salamat sa pag-aasikaso mo sa akin, Amanda. Angie, alis na ako. Sige po, Mang Matyas. Hoy, babae. Baka akala mo hindi ko nakita yung pagkalukot ng mukha mo kanina. Nang madatnan mo kami magkahawa kamay ni Matyas. Ano po ba kasi ang kailangan sa inyo ni Mang Matyas, Inay? Natural! Kinukumusta ako. Sa tagal nga naman ang panahong pamamalagi niya sa Canada at hindi namin pagkikita. Aba, syempre, sabik na sabik din kami magkabalitaan. Lalo na at may maganda naman kami nakaraan. Anak ko, si Ramon. Siyang tumatawag mula sa Jeddah. Hello, anak! Inay, Ay, kumusta? Ay, naku, lagi ko talagang inaabangan ang mga tawag mo. Na-delay na nga nang na-delay yung pag-uwi mo dahil dyan sa pandemya. maayos naman po ang kalagayan ko dito, Inay. Baka nga hindi muna ako makauwi. Hindi dahil sa pandemya, kundi may bago akong project. May ospital kaming sisimulang itayo rito. Kasama ako sa mga Filipino engineer na mamamahala sa construction. Ibig palang sabihin, matatagalan ka pa riyan sa Jeddah, anak. 3 taon ang pinirmahan kong bagong kontrata, Inay. Hanggang matapos ang proyekto. Siya nga ho pala, may iba ako. Kumusta ang mag-ina ko? Hindi sinasagot ni Amanda mga tawag ko. Mulat sa pulang umalis ako sa Pilipinas, madalang kami magkausap. Binababaan agad ako ng telepono. Si Angie, madalas naman kami magkausap sa video chat sa messenger ng anak ko. Ay, kung tungkol kay Amanda, alam mo naman na hindi kami nagkikibuan yung asawa mo. Kaya, hindi rin kami nagkakausap tungkol sa mga bagay-bagay. Si Angie, madalas dito ang apo ko. Lalo na kapag hindi sila nagkakaunawa ang mag-ina. Hanggang ngayon, matigas pa rin ang kalooban ni Amanda. Ay, tulad yun ni Angie. Hindi rin niya ako magawang tanggapin at mahalin. Sasama po kayo kay Mang Matyas sa farm niya sa Batangas, Nay? Oh, bakit nanlalaki ang mga mata mo? Masama bang magbakasyon naman ako? Yung bang hindi ko makikita yung pagbumukha mo? Na hindi ko maririnig yung boses mo? Dahil bawat araw nakasama kita sa bahay na ito, para ako nasa impyerno. Kung yung galit lang po ninyo sa akin ang dahilan, mauunawaan ko po
yun. Pero yung pagsama po ninyo kay Mang Matias, ano pong ibig niyong ipakahulugan doon, Nay? Gusto mo marinig mula sa bibig ko ang totoo, ha? Pues, pagkaraan ng maraming taon, napatunayan namin ni Matias na mahal pa rin namin ang isa't isa. Kaya walang sino man makapipigil sa mga nararamdaman namin. Inay? Wow! Napakalawak ng farm mo, Matias. Ang dami mong tanim na fruit-bearing trees. At ang hangin, sariwa. Pati huni ng mga ligaw na ibon, ang sarap sa pandinig. Pakiramdam ko tuloy, para ako nasa paraiso sa lugar na ito. Ang totoo, ang farm sanang ito ang sorpresa ko sa'yo. Pagkatapos sana ng ating kasal. Pero hindi na nga nangyari. Dahil dinukot niya ako isang araw bago ang ating kasal. Dinala sa isang lumang bodega at doon, paulit-ulit na pinagsamantalahan. Halos mabaliw ako sa kahanap sa inyo doon. Ginalugad ko ang lahat ng lugar, pero hindi ko kayo natagpuan. Hanggang ngayon, hindi pa rin nawawala sa dibdib ko ang puot sa ginawang pagyurak ni Ramon sa aking pagkalalaki. Angie, apo, mabuti pa pagkaluto ko nitong sotang hunsupe, dito ka na mag-almusal para may kasabay din akong kumain. O, sige na, maupo ka na dyan sa mesa. Sandali na lang ito. Hindi pa rin po bumabalik si Inay. Mula nung sumama kay Mang Matias sa Batangas. Ay, wala tayong magagawa sa mga desisyon ng nanay mo. Simulat sa Paul, wala siyang pinaninindigan kundi ang tigas ng kanyang kalooban. Bakit mo kasi sumulpot pa si Mang Matias sa buhay namin, Lola? At saka ano po bang gusto nilang palabasin ni Inay? Na itutuloy nila ang naging relasyon nila sa nakaraan? Kahit pa may mga pananagutan na sila? Ay, hindi ko rin alam po. Pero siguro, sa pagdaan ng mga araw sila rin yung makakasagot sa tanong na yan. Naniniwala pa rin akong may kamalayan pa rin sila sa buti at samang ihahatid sa kanila ng sitwasyon. Sila rin ang huhusga sa kanilang mga desisyon. Kuya Matias, Ay, ikaw pala, Densyo. Hindi ka pa rin natutulog? di ba kuya? Nakita kitang nakaupo rito sa ilalim ng puno kaya lumapit ako. Alam ko kuya, nadaram ako. May pumapag-abag sa'yo. Ayaw kong patalo sa konsensya ko, Densyo. Gusto ko pa rin magiganti kay Ramon. Nangagawin niya sa akin si Amanda. Sa asawa ko nasa Canada, na pinaniwala akong anak ko ang tinatala niya. Pero hindi pala. Gusto kong magiganti sa mga taong winasak ang buong pagkatao ko. Alam mo ba yun? Kuya, kapag itinuloy mo ang paghihiganti, isipin mo kung ilang kaluluwang magdurusa mula sa panig ni Amanda, mula sa panig niyong mag-asawa, 10 ng inyong mga anak na naghihintay pa rin ang pagbabalik mo sa Canada. At ano, Tensyo? Lulunukin ko na lang ang pride ko sa mga nangyari. Hindi ko na ba hahanapan ng hustisya ang mga sakit ng loob na dinanas ko? Kami ni Amanda. Huwag niyo nang hayaang pati mga sarili niyo masaktan niyo dahil lamang sa sobrang galit na nararamdaman niyo ni Amanda. Huwag niyo nang hayaang lumalim pang mga sugat na nasa inyong mga puso. Sa huli, walang pinakamahirap kundi ang pagbabayad sa kalungkutan. Labing 8 taon, Inay. Hindi pa ba sapat?
na mula nang isilan ninyo ako, idinamay niyo rin ako sa paghihiganti niyo kay Itay. Lumaki akong tutong na tira sa kalderong kinakain. Ang ulap ko kung hindi toyo, asin. Kapag may lagnat ako, namamaluktot na lang ako sa isang sulok sa panginginig. Nang makatapos ako ng grade 6, pinahinto niyo na ako mag-aral. Hanggang saan? At hanggang kailan ninyo ako pagmamalapit tayo, Nay? Adi, kahit ilang taon pa ang lumipas, hindi matatapos ang paghihiganti ko sa inyo mag-ama. Sana, kung paghihiganti lang po ang layunin ninyo, sana nung pinagbubuntis pa lang ninyo ako, hindi niyo na ako binigyan ng karapatang mabuhay para maging ganap na ang paghihiganti ninyo. Binuhay kita bilang bahagi pa rin ng paghihiganti ko sa iyong ama. Gusto kong makita rin niya ang mga pagdurusa mo. Pinanagutan ni Itay ang pagkakasala niya sa inyo. Pinakasalan niya kayo, sinikap bigyan ng magandang buhay na kahit gusto niyang umuwi, ayaw niyo siyang pauwiin. Nagtitiis siya sa ibang bansa para pa rin sa inyong kapakanan. Huwag mo akong sumbatan! Dahil kahit kailan, hindi mo mauunawaan ang aking mga nararamdaman. Wagas ang pag-ibig sa inyo ni Itay, Inay. Maaaring naging mali ang kanyang paraan ng pagpapakita ng kanyang pagmamahal. Pero naroon ang katapatan. Pero kayo, madamot kayo sa pagpapatawad. Madamot kayo sa pangunawa. Kuya Matias, para kaninong sulat na ito? Para kay Amanda. Nasa sulat na yan ang lahat ng gusto kong sabihin sa kanya. Kaya kasi magiging huling komunikasyon namin. Ha? Oo. I-deactivate ko ng lahat ng account ko para hindi na kayo magkaroon pa ng pagkakataong mag-ausap. Kuya, natutuwa ako sa naging desisyon mo sa maagang pagbabalik sa Canada. Lalo pat, sabik na rin ang iyong mga anak na muli kayong makasama. Ano bang araw mula sa buwang ito? Mga anak na ang ate mo. Kailangan naroon ako para samahan siya. Namulat akong ano man ang naganap sa aming mga pagitan. Walang kinalaman ng dugong nasa kanyang sinapupunan. Tama ka, Matias. Huwag na natin. Ang tatay mo ba ang kausap mo sa cellphone? Opo, Inay. Akin na yung cellphone mo. Kakausapin ko siya. Opo, eto po, Inay, ang cellphone ko. Hello, Ramon? Oh, kumusta? Amanda, totoo ba? Totoo ba ang boses mong naririnig ko? O bakit? May iba pa bang boses ng Amanda sa buhay mo? Alam mong wala, Amanda. Alam mong sa buong buhay ko, ikaw lang. Ikaw lang talaga. Hihintayin ko ang pag-uwi mo, Ramon, ha? Mamarkahan ko sa kalendaryo ang bawat buwan at taong lilipas. Habang hinihintay ko ang pagbabalik mo. Sa kanyang panahon. Parang ihip lang ng hangin ng buhay. Maraming tatahakin sa bawat yugto. Ngunit sa tuwina, bawat dasal sa nasa itaas ay may tugon. Mga kaibigan, tunghayan natin ang naging karanasan ni Alberto sa ating dunang sa kanyang panahon. Lintik naman, Alberto! Maghapon magdamag kang tunganga Diyos sa pier pagkatapos
Tapos ngayong umaga umuwi ka, sasabihin mo, hindi ka nakalabas. Sige pa man din yung destinasyon mo. Pero gutom naman kami ng mga anak mo. Silang kasing barkong dumating. Kaya di nakasama yung pangalan ko sa mga tinawag. Para namang hindi mo alam ang patakaran sa trabaho namin. Ang daming diskarte sa Pierre. Kung gagamitin mo lang yung utak mo, hindi tayo kakapusin ng pera. Ano naman ang gusto mo? Maglabas din ako ng mga kargamento. Katulad ng mga kasama ko. Oo! Lahat ng kaya mo ilabas mo. Tinuturuan mo na ako magnakaw sa sinasabi mong yan, Laila. Kung yun ang solusyon sa buwisit na kahirapan na ito, o hindi magnakaw ka, yun ang gusto kong gawin mo. Narinig mo? Olivia, nakapagtabi ka ba ng 100 piso galing sa benta natin ngayong gabi sa pagtitinda ng mami? Oo, Benny. Inuhulog ka kaagad sa alkansya natin. Aba, naninigurado na ako kaninang maaga tayo nakabenta. Tama yun. Para sakaling mag-ipit tayo sa puhunan, may maduduko tayo. Oo nga. Ayoko rin mangutang sa mga patubuan dito sa pier. Sa laki ng tubo. Lalo tayong nababaon sa kanila sa utang. Oo nga. O sige, maya-maya lang. Magliligpit na tayo. Yung konting tirang mami, pagkain na lang yun ng mga bata pag uwi natin. Ibili na lang natin sila ng isang balot na monay sa bakery dyan sa kanto. Oo nga. Para may kapartner ang mami nila. Mami at monay lang. Masaya na yung mga anak natin. Kasi nga, para na rin daw silang kumain sa dim sum house. Anong sabi mo, Laila? Di mo ba narinig? Sabi ko ayoko na makisama sa'yo. Maghiwalay na tayo. Paano sinulang? Hindi mo ba iniisip na magiging kalagayan niya kapag umalis ka? Kapag inisip ko pa yung tungkol sa kalagayan ni Nolan, hindi ako makakalis sa miserableng buhay na ito. Gusto ko mamuhay mag-isa. Yung hindi kayo kasama mag-ama. Napaka-imposible mo, Laila. Napaka-makasarili mo. Ikaw ang makasarili, Alberto. Kahit sa sarili mo madamot ka, mamamatay ka ng dilat sa gutom dahil lang sa prinsipyong pinaninindigan mo. Ayoko madamay sa katangahan mo. Tay, umalis po ba si inay dahil sa akin? Hindi, anak. Umalis siya dahil mahal niya tayo. Gusto niya ayusin ang mga bagay-bagay para lalo pa tayo maging isang masayang pamilya. Kailan po siya babalik? Hindi ko rin alam, anak. Pero naman ang mangyari, habang nagsisikap pa rin tayo rito. Ikaw ko pa silang mag-ama. Ganitong buhay kaya gusto ko. Solo flight. Ang sarap lang isipin na solong-solo kung sahod ko dito sa salon bilang manikurista. Tapos, ang lakas pa ng bigaya ng tip dito. Kaya makakabili ako ng mga gusto kong damit na nasa uso ngayon. Mag-aayos dalaga ako. Bibili rin ako ng lotion, pabango, tsaka iba't ibang kulay ng lipstick, tsaka eyeshadow. Yan bang 5 sako ng kalamansing nasa gilid ng tindahan namin ang tinatanong mo, Alberto? Taga Mindoro may-ari ng mga yan. Hindi sumipot yung kausap niya ang customer dito sa pier. Kaya kaysa magbayad ulit siya ng bill of lading, pabalik. Iwan na lang niya mga yan. Pamigay ko na lang daw sa mga tao dito. Ibig mong sabihin talagang hindi na niya babalikan ng mga ito? Hindi na. Palagay ko, marami siyang aning kalamansi sa Mindoro. Kaya hindi na siya nag-abalang iuwi ulit ang mga yan.
Kasi naisip ko pwedeng ibenta ang mga ito ng per kilo doon sa palengke. Doon ba sa bagsakan ng mga gulay sa Divisoria? Ba, oo nga no. O, sige, ikaw nang bahalang mag-dispatch sa mga yan. Teka. Kumuha ka na rin ng para sa'yo. Ay. Alagay ba, akin ba lahat ng ito? Ba, siyempre, hati tayo. Marami pa yung isang sakong ibinigay niyo sa akin nung nakaraan. Ha? Pinamigay ko na nga rin yung iba dahil masyadong mabilis mahinog. Kaya sige na, ikaw na bahala kung paano mo gagawing pera ang mga yan. Naku, Nolan. Hindi ka dapat nangahas na pumunta rito sa pier na nag-iisa. Napakabibilis ng mga sasakyan sa highway. Delikado para sa isang batang katulad mo. Inahanap ko po kasi si Itay. Kanina pa po siya hindi umuwi. Nagpunta siya sa Asuncion Market. Magbebenta roon ng mga kalamansi. Kalamansi po? Oo. Bakit? Wala lang naman po siyang labas dito sa pier, Aling Olivia. Walang dumating na barko. Kaya wala na namang labas ang tatay mo. Halika, kumain ka muna ng mami. Alam ko, kaya mo hinahanap ang tatay mo, hindi ka pa kumakain. Pero kahit tapos ka ng kumain, hindi pa pwedeng umalis ka dito. Delikado yung palakad-lakad dito sa pier. Kaya dito ka lang muna sa tabi ko habang hinihintay mo siyang makabalik. Hoy, mamang squatter! Bakit bigla ka nalang pumwesto sa harap ng warehouse ko? Hindi mo ba alam na bawal magtinda sa harap nitong Asuncion Market? Pasensya na ho, Mrs. Dito ko na ho nahila itong kariton ko nang magdatingan yung mga nanguhuli ng illegal vendors. Pasensya na ho talaga. Ay, hindi ko tinatanggap yan panghihingi mo ng pasensya sa pang-aabala sa harap ng pwesto ko. Ang mabuti pa, ipasok mo lahat dito sa bodega ko yung 5 sako ng kalamansi mo. Ho? Pero bakit to? O ano, ititimbre kita sa mga nanguhuli o ibibigay mo sa akin lahat yung paninda mo? Nagsinungaling ako sa mga anak ko. Sinabi ko na ipagbili ko na yung warehouse samantalang hindi pa. Ayoko kasi manirahan sa Australia pero wala na ako magagawa sa desisyon nila. Ako na lang mag-isang naiwan dito sa Pilipinas eh. Ang nakakalungkot, sa 1 linggo na alis ko. Ang dami pa ho nitong lamang mga sibuyas, patatas, carrots at bawang. For delivery na mga yan para sa mga suki ko restaurants. Sasama ko na rin yung 5 sako ng kalamansing binili ko sa'yo. Pero palis na nga ako eh. Kaya gusto ko, ikaw na mamahala nitong warehouse at mga produkto ko. Tatawagan kita palagi. Mag-iiwan ako ng account kung saan mo ipapasok yung kikitain ng warehouse. Pero kalahati lamang ang i-deposit mo sa account ko. Sa iyo na yung kalahati. Pero ngayong araw lang po ito na tayo'y nagkakilala para pagkatiwalaan niyo ako, Aling Amparo. Sa kasundong ito, talo ako kapag niloko mo ko. Pero mas talo ka dahil habang buhay mong dadalhin sa konsensya mo ang gagawin mong panluloko. Ito yung susi ng warehouse. Ho? Simula bukas, ikaw na ang mga siwa nito. Ang ganda naman ng deal ng Aling Amparo kay Alberto tungkol sa warehouse. Ano, Olivia? Oo, Benny. At kapag napalago pa raw ni Alberto yung warehouse, sa kanya na yun ibebenta ng matandang babae kahit daw hulugan system pa. Kalain mo,
May mga kwento pa rin pala ng ganyang kabaitan sa panahon ngayon. Parang hindi ako makapaniwala. Tayo kaya, Olivia? May ganong puwang kaya sa mundo na naghihintay sa atin? Oo naman. Hanggat nananatili tayo nangangarap, hanggat nananatili tayong mabubuting tao, Benny. Totoo po, Itay. Dito na rin po tayo titira sa warehouse. Ang sarap po rito. Ang lamig ng aircon. Oo, Nolan. Kailangan kasing matutukan ko ang purchase at delivery ng mga produkto dito sa warehouse. Nangako ako kay Aling Amparo na pangangalagaan ko ang kanyang mga iniwan dito. At ikaw, tutulungan mo rin ako. Ikaw ang magsisilbing tindero sa harapan ng mga perkilong tinda natin. Sakto po yun, Tay. Doon ko pumapapractice ang galing kong kumwenta sa math. At galingan mo, ha? Aba, bilang paghahanda na rin sa pangarap mong pagiging isang mahusay na accountant. Tay, parang si Inay po yung papasok dito sa loob ng warehouse, oh. Ayan, oh. Ang sabi ni na Bennett, Olivia, dito ko rin kayo matatagpuan. Ikaw nga, Laila. Nagbalik ka. Huwag mong isipin nagbalik ako. Dahil maayos na ang buhay niyo. Mahirap palang mag-isa. Lalo pat kasing kahulugan niyo ng kalungkutan. Sa huli, natuklasan ko kailangan ko kayo para ako mabuhay ng kumpleto sa mundo. Nang lumayo ka, hindi lamang isang buhay para sa atin ang hinangad kong buuin. Higit ako nagsika para sa kinabukasan ni Nolan. Gusto kong maramdaman niyang buo pa rin ang pagkatao niya. Pinrotektahan ko mga pangarap niya. Dahil alam ko, isang araw, magbabalik ka. Alberto, mapapatawad mo pa ba ako? Masyado kong sinukat ang mga kakayahan mo bilang isang asawa. Nag-asal bata ako dahil lamang sa pagiging makasarili ko. Dumaan lang tayo sa madidilim at mahirap na sandali ng buhay, Laila. Pero sa maraming pagkakataong ibinibigay ng nasa itaas, kailangan pa rin nating manatiling isa at matatag sa kanyang panahon. Sa kanyang panahon. Gaya nga ng sinabi ko, Marilyn, dadaan muna kayo sa supervised trial custody sa loob ng 6 na buwan. Magkakaroon ng mga buwanang pagbisita ang social worker sa inyong tahanan para kumustahin ang kalagayan ng bata sa emosyonal at iba pang aspeto. Nauunawaan ko po, sister. Nakahanda po kaming sumunod sa proseso ng asawa ko. Pagkalipas ng 6 na buwan, ibibigay na sa inyo ng ahensya ang consent to adopt. Kasunod nun, ang pagsusumiti ng petisyon para sa pag-aampon sa family court upang gawing opisyal ang pag-aampon. Tatandaan ko pong lahat ng mga sinabi ninyo, sister. Maraming salamat po sa pag-aasikaso sa aming pagbisita dito sa bahay ampunan. Makakaasa po kayo, magiging maayos ang lahat sa ating mga pagitan.
Angelito? Kayo po yung bumisita sa akin dito sa ampunan nung nakaraang buwan. Oo. Ano, handa ka na ba sumama sa amin sa magiging bagong mong tahanan? Opo. Kung handa na rin po kayong tanggapin ako. Aba, siyempre, oo. Ako nga pala si Arnel, ang magiging daddy mo. Daddy Arnel? Pwede po bang yun ang itawag ko sa inyo? Tingnan mo si Angelito, Aldo. Abay, parang walang kapaguran. Pagkatapos magligpit sa kusina, dito naman sa sala naglilinis. Sa totoo lang, lalong luminis ng gusto ang bahay na ito mula nang dumating ang batang yan. At napakagalang pa ka mo. Aba, ito yung makikita ako, nagmamano. Ako, Aldo, aminin ko, nagdagdag din ang tuwa sa puso ko ang pagdating dito ng Angelito. Napakagaan ang loob ko sa bata. Sana nga maging maayos sa mga bagay-bagay sa pagtira niya rito. Kung ang mag-asawang Marilyn at Arnel lang, wala siya magiging problema sa mga bago niyang magulang. Pero paano kung sa panig ni Angelito magkaroon ng problema? May ibig ka bang sabihin, Aldo? Naging traumatic kasi kay Angelito ang unang pagkakataong may kumuha sa kanya dito sa bahay ampunan. Ano pong ibig niyong sabihin, sister? Pagkaraan ng ilang buwang pagkuha sa kanya dito ng mag-asawang walang anak, hindi nila inaasahan ang biglang pagbubuntis ng babae. Simula noon, ginawa nila ang lahat ng paraan upang mawala sa landas nila si Angelito. Upang mawala sa landas nila? Si Angelito? Oo. Iniligaw nila si Angelito, iniwan sa isang lugar na hindi pamilyar ang bata. Natuklasan lang namin ang lahat nang bisitahin sila ng social worker na naka-assign sa kanila. Kaya pala binabantayan kami ni Angelito gabi-gabi sa aming pagtulog. Na kahit sandali, ayaw niyang mawala kami sa kanyang paningin dahil natatakot siyang muling maabandona gaya ng kanyang naging karanasan sa mga unang umampon sa kanya. Mami Marilyn, natatakot po kasi kung mawala kayo sa akin ni Daddy Arnel. Mahal na mahal ko po kayo. Gusto ko na po na narito sa piling nyo. Gusto ko po kayo na ang maging totoong mga magulang ko. Angelito, sino ba ang may sabing mawawala kami sa iyo ng Daddy Arnel mo? Alam mo, ang totoo, may sorpresa kami sa iyo ng daddy mo. Po? Ano pong sorpresa yun? Pinagtibay na ang aming decree of adoption. Ibig sabihin, aayusin na ang birth certificate mo. Yan ang gagawin mo. Totoo po bang narinig ko, Mami Marilyn? Oo. At pagkatapos ng ifa-file namin petition for adoption, matatawag ka na naming tunay naming anak. Kaya wala ka nang dapat pang ipangamba. Ginagawa namin ng daddy mo ang lahat para sa kabutihan mo. Pero syempre, lahat ng ito may kapalit. Ano pong kapalit? Na hindi ka na po pwedeng tumutol sa plano naming pagpapaaral sa iyo. I-enroll ka na namin ng daddy mo sa isang maayos na paaralan. Opo, Mami Marilyn. Pangako po. Gusto ko naman po talaga mag-aral eh. Natatakot lang po kasi ako kapag naririnig ko po ang salitang eskwelahan. Nasa likod mo kami ng daddy mo. Kaya wala kang dapat ikatakot. At mula ngayon, dahil doon na rin naman tayo papunta,
Daddy at Mommy na ang itatawag mo sa amin. Hindi na mahalagang nakadugtong Ang hilito ang kanyang mga problemang emosyonal at mababang pagtingin sa sarili. Opo, Itay. At malaki rin pong naitulong niyo ni Inay sa kanyang mga pagbabago dahil sa pagmamahal at atensyong ibinigay niyo rin sa kanya. Inaamin ko, may isang pagkakataong nagkamali ako ng paghusga sa kanya. Ako man po, Itay. Nagkamali ako ng pag-unawa sa kanyang mga kilos. Ang mahalaga, hindi tayo sumuko sa kanyang sitwasyon. Muli natin naibalik ang interes niya sa buhay, laban sa mga bagay na labis na nakaapekto sa kanyang kasalukuyan. Itinuturing na isang malaking sakripisyo ang paglilingkod sa kapwa. Ngunit hindi dapat kaligtaan na kapag kinalinga natin at tinugunan ang pangangailangan ng iba, tayo ay naglilingkod din sa nasa itaas na ating Ama sa kanyang panahon. Nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Susan Robles, Phil Cruz, Lionel Benjamin, at Alan Ortega. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Bong Buyar at Eric Lucero. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Sel Barlam. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Sa kanyang panahon. Ang tao raw na nagigipit kahit sa patalim ay kumakapit. Isang desperadong hakbang upang malutas ang matinding suliranin. Subalit ito nga ba ang tamang gawin upang malagpasan ang isang mabigat na pagsubok? Mga kaibigan, narito at ating pakinggan ang naging karanasan ni Magda sa ating dulang sa kanyang panahon. Kumusta na po, Dok? Ano pong lagay ni Inay? May findings na po ba kayo sa ginawa niyo pagsusuri? Maselan ang lagay ng nanay ninyo. Meron siyang aneurysm. Aneurysm? Hmm. Ibig po ninyong sabihin, may blood clot sa ugat ng utak ni Inay? Ganun na nga. At kailangan siyang maoperahan sa lalong madaling panahon. Dok, ano naman po yung chance ng survival ni Inay? Hindi ko kayo mabibigyan ng assurance, pero brain surgery lang talaga ang tanging paraan. Kaya kailangan na ninyong magpasya. Wala naman po pala kaming ibang magagawa. Kaya, sige po, kayo na po ang bahala kay Inay. Malaking halaga ang kakailanganin ninyo. At kailangan ninyong magdeposito ng ₱250,000. Diyos ko, ang laki naman. Ano? Maiwan ko muna kayo. May iba pa akong pasyenteng pupuntahan. Sige po, Dok. Akong bahala, Ate Loida. May naisip na akong paraan. Mukhang alam ko nang binabalak mo. Huwag mo nang ituloy. Buo na ang desisyon ko. Kaya di mo na ako mapipigilan. Sa katunayan, nagkausap na kami ni Don Jose. Malaking kahibangan ang kumapit sa patalim. Yan sigurado, masusugatan ka. Huwag, Magda. Huwag ka magpakahangal. Bakit, ate? Di ba minsan mo na rin yung ginawa nang si Itay naman ang nagkaroon ng malubhang karamdaman?
Kung kaya mo, kaya ko rin. Pero wala rin nangyari dahil hindi ko rin naisalba ang buhay ni Itay. Kaya please lang, huwag mo nang ulitin ang aking pagkakamali. Huwag ka nang umiyak. Makararaos din ng nanay mo. O, ito ang check ay kunin mo. 1,000,000 ito. Maraming salamat po, Don Jose. Pag ginulang yan, huwag ka mag-aatubiling bumalik dito. Malaki na po ito. Sana po hindi na ito kulangin. Sandali lang at tatawagin ko ang driver ko. Pahatid kita sa ospital. Itinuloy mo rin palang pagpunta kay Don Jose. Hindi mo dapat ginawa yun. Pagtatalunan na naman ba natin ang bagay na ito? Wala kang kwenta. Nilangamon mo rin ang prinsipyo mo. Pwede ba? Kung wala ka rin lang naman sasabihin maganda, umalis ka na. Hindi kita kailangan. Wala ka may tutulong. Ganun. Porkit wala akong pera, hindi mo ako kailangan. Wala na ba akong silbi sa'yo? Hindi lang pera ang kailangan ko, Edwin. Kailangan ko rin ng moral support. Yan ang lang ang pwede mo ibigay sa akin, pero anong ginagawa mo? Sa halip na palakasin mo ang loob ko, lalo mo lang ako ibinabaon at tinatapakan. At kasalanan ko pa ngayon. Ikaw ang nagbaon ng sarili mo sa putik, kaya wag mo akong sisihin. Alam kong ginagawa ko. At kaya ko itong panindigan. Gagawin ko ang lahat alang kay inay. At sa palagay mo ba, matutuwang nanay mo kapag nalaman niyang galing sa putikan ang perang ginamit sa pampa-offer sa kanya? Wala kang alam sa tunay na sitwasyon. Kaya wag mo akong huhusgahan. Okay na, ate. Nagbayad na ako. Itinuloy mo rin pala. Bagay na bagay nga sa iyong pangalan, Magdalena. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Ang importante, hindi ko yun ninakaw. Oo, hindi mo nga ninakaw. Pinagbentahan mo lang naman yun ng iyong dangal. Pwede ba, Ate Loida? Huwag ako ang problemahin mo. Si inay ang dapat natin pagtuunan ng pansin. Sana nga, Magda. Sana nga mapatawad ka ni inay. Wala akong kasalanan. Kaya wala rin ako dapat na ihingi ng tawad. Hindi na ako makikipagtalo sa'yo. Alam ko naman, ibabalik mo sa akin yung ibabato kong putik sa'yo. Pero sana hindi mo to pagsisihan. Salamat sa Diyos. At nakarecover na po kayo, inay. Normal na po uli ang inyong kondisyon. Maraming salamat sa iyo, anak. At ganon din kay Don Jose. Oo nga, Magda. Maraming salamat. At patawarin mo rin ako kung nag-isip ako ng hindi maganda. Ako rin, Magda. Patawarin mo ako dahil hinusgahan kita. Kalimutan na natin yun. At kung mayroon man dapat na pasalamatan, yun ay walang iba kundi si Lord. Dahil ginawa niyang kasangkapan si Don Jose at ang mga doktor para gumaling si inay. Kaya purihin natin siya sa kanyang pag-ibig at kadakilaan. Hindi natin kailangang kumapit sa patalim sa oras ng kagipitan. Dahil tanging ang Diyos lamang ang dapat nating pagkatiwalaan sa anumang pagsubok. At siya ay tutugon sa ating dalangin sa kanyang panahon.
Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Phil Cruz, Lionel Benjamin, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles at James Quaton. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Sanog. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Toti Sandoval. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin de Gaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Mahirap mamuhay lalo na kung ikaw o ang iyong mahal sa buhay ay may katamsanan o sakit. Paano kaya sila mabubuhay sakaling mawala ng hindi inaasahan ang mga taong nagmamalasakit sa kanila? Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Teddy sa ating dulang sa kanya panahon. Teddy, anak. Ano, ayos ka lang ba? Oo po, tay. Bakit po ba tayo nandito sa kumbento? Kasi nandito yung madre. Nabalitaan ko na magaling manggamot. Si Sister Gina. Ipagagamot niyo ako. Hindi ba alam niyo na walang gamot sa sakit ko? Huwag tayong negatibo, anak. Ako, naniniwala ako na gagaling ka. Walang imposible sa Diyos. Kapag ginusto niya, gagaling ka, anak. Huwag nating questionin ang kapangyarihan ng Diyos. Tanggap ko rin naman po ang kalagayan ko, tay. Masaya na po ako kahit na ganito ako. May magagawa lang sana kami sa sakit mo. Tay, pasensya na ako. Nahihirapan na kayo at pag-aalaga sa akin. Sinisikap ko namang huwag magpabigat sa inyo eh. Anak, kahit kailan, hindi ka naging pabigat sa amin ng nanay mo. Nakikita naman namin na nagpupursige kang mamuhay ng normal. Hindi kami nagre-reklamo, Teddy, anak. Hindi kami nagre-reklamo ng nanay mo sa pag-aalaga sa iyo. Obligasyon namin yun. At naniniwala kami na biyaya ka sa amin ng Diyos. Kahit na ganyan pa ang kalagayan mo. Basta na, tuloy lang ang laban. Opo. Huwag kang susuko. Opo, tay. Nay, hindi ako susuko. Pangako. Sister Gina, dinala po namin ang anak namin sa inyo dahil nabalitaan po namin na nanggagamot kayo. Baka po may magawa kayo para sa anak namin. Ganon ba? Sige, titingnan ko. Patingin nga ng mga paa mo. Ito po. Ano? Naigagalaw mo ba? Nagagalaw ko naman po. Nagte-therapy ba ang anak niyo? Opo, sister. Ilang beses na namin siya dinala sa therapist. Kaya pala hindi na mahirap sa kanya. Naigalaw ang kanyang mga paa. Sister Gina. Bakit iho? Mapapagalingin yung bago. Hindi, Teddy. Pero ang Diyos, oo. Pero gumagamot po kayo, di ba? Oo, gumagamot ako.
Pero wala akong kapangyarihan para pagilingin ng isang tao. Palagi niyong tatandaan na hindi ako ang gumagamot sa inyo, kundi ang Panginoon. Siya ang mayroong kapangyarihan. At kapag gusto niya pagalingin ka, gagaling ka. Ako lang ang ginagamit yung instrumento. Sa palagay niyo, gusto ng Diyos na gumaling ako. Siyempre naman. Bakit naman hindi? Mahal ka ng Diyos. Tulad ng pagmamahal ang binibigay niya sa atin lahat. Tama si Sister Gina, anak. Ang mga katulad mo, Teddy, ang pinagpapala ng malaki ng Diyos. Tandaan mo, huwag kang mawawala ng paniniwala sa Kanya. At kahit kailan, hindi ka niya pababayaan. Malayo pa ba tayo? Oo. Mahirap magmaneho nitong jeep dahil masyado madulas ang daan. At saka halos wala akong makita sa lakas ng ulan. Kung gano'n huminto muna tayo. Hindi tayo pwede huminto dito. Nasa highway tayo. At saka wala rin tayo mahihintuan dahil bangin na yung katabi natin. Ay, nagutom na ako. Huwag ka mag-alala, Teddy. Pag-uwi natin, ipagluluto kita agad ng makakain. Basta mantala, ito muna ng saging na binili natin sa palengke kainin. Sige na. Ito anak mo. May bus na pasalubong sa atin. Wala na preno ng jeep. Ay, sa bakit? Nasa ako. Salamat sa Diyos at nagkamalay ka na, Teddy. Tita, Emma. Huwag ka nang mag-alala. Ligtas ka na, sabi sa akin ng mga doktor. Swerte ka. Kasi konting galas lamang ang nasa mo. Nayat Itay. Kumusta na sila? Nasa ICU pa rin sila hanggang ngayon. Sinisikap ng mga doktor na iligtas sila. At hindi mga sugat ang natamo ng mga magulang mo. Diyos ko. Sana iligtas niyo ang mga magulang ko. Teddy, eto ng doktor. Malapit sa akin. Oo. Kumusta na po ang pamangkin ninyo? Anong oras siya nagkamalay? Ngayon lamang, Dok. Ganun ba? O anong nararamdaman mo ngayon? Ito medyo masakit ng buong katawang mo, Dok. Yung mga magulang ko po pala, kung kumusta na sila. Ikinalulungkot ko pero ginawa na namin ang lahat para may salbang buhay nila pero matindi ang natamo nila mga sugat. Ano ibig sabihin? Patay na sila. Oo. Nakikiramay ako sa inyo. Diba? Anong gagawin ko? Wala lang mga magulang ko. Huwag kang mag-alala, Teddy. Tutulungan kita sa abot ng makakaya. Ako na rin ang kukup sa'yo. Simula ngayon. Day, namimiss ko na kayo. Sana panaginip lang ang lahat. Sana namatay na lang din ako. Kaysa may iwang mag-isa dito. Bakit nyo kasi ko iniwan? Bakit hindi kayo lumaban para sa buhay nyo? Day, Diyos ko, ano pong gagawin ko? Ngayon wala lang mga magulang ko. Teddy,
Daddy. Pasensya ka na. Ngayon lang ako nakauwi galing ng trabaho. O eto, may dala akong pagkain para sa ating dalawa. Oh, bakit umiiyak ka na naman? Buong araw kasi mag-isa dito sa bahay. Nalulubog ako sa naalala kong tatay at nanay ko. Alam kong nararamdaman mo. Pero wala akong magawa. Kailangan ko magtrabaho para sa ating dalawa. Gustuhin ko man na may makakasama ka habang wala ako. Wala naman tayo malalapit na kamag-anak. Kaya napipilitan lamang akong iwan ka dito sa bahay na mag-isa. Pasensya ka na, Teddy. Hindi, ma'am. Huwag ka na umiyak, pamangkin. Ngayon nandito na ulit ako. Sasamahan ulit ka na. Hindi ka na malulungkot. Salamat mo. Inaalagaan niyo pa rin ako. Kahit na alam ko, nahihirapan kayo sa akin. Wala lang ako sakit at nakakalakad ako. Hindi po ako magiging pabigat sa inyo. Huwag mo nang sisingin ang sarili mo. Para sa akin, hindi ka pabigat. Ito ay ginagawa ko. Kasi, mahal kita, pamangkin. Ikaw lang ang nag-iisa kong kamag-anak. Kaya gagawin ko ang lahat para alagaan at ibigay sa iyo ang lahat ng pangangailangan mo. Nakatulog pala ako. Teka, ang paligid. Ba't parang nagkakagulo yata sa labas? Bakit ka? Diyos ko! Kakasunog sa labas. Nagdidilaan ako ng bahay namin. Tulong! Tulungan niyo ako! Marinig ka mga tao sa labas. Kung nandito lang si Emma, kaso nasa trabaho siya. Anong gagawin ko? Paano ko makakalabas ng bahay? Ilagay ko ang panakaso. Ko, natatanong ko, nasusunog lang kami ng kusina namin. Kailangan ko makalabas dito. Hindi ko kaya. Hindi ko maigalaw ang mga kamay ko. Ko, ayaw pa mamatay. Tulong! Palawan niyo na! Tulungan niyo ako makalabas sa nasusunog naming bahay! Tulungan niya ako, bakit ka? Lumaban ka para sa buhay mo. Huwag mo uwi.
dinala dito, Tita Emma. Bakbay, ang punong po ba to? Nasa bahay Kalinga Foundation tayo, Teddy. Dito dinadala at inaalagaan yung mga matatanda at yung mga may kapansanang katulad ko. Dali niyo na ako dito. Iiwan niyo na ako. Tawarin mo ako, Teddy. Pero kailangan kong gawin ito. Ayoko sana mawalay ka sa akin. Pero hindi kita naaalagaan mabuti. Dahil mag-isa lamang ako. Kailangan kong kumayod. At saka DSWD na rin ang nagrekomenda sa akin na dalhin ka dito. Teddy, ayoko maulit yung nangyari sa iyo nung magkasulog sa lugar natin. Muntik ka nang mamatay. Kung dito kita ilalagay, maalagaan ka nila ng maayos. Hindi ka mapapakabak. Tita, Huwag ka mag-alala, pamangkin. Palagi kitang dadalawin dito. Hindi kita iiwan at tuluyan. Ayaw ka na umiyak. Sana maintindihan mo kung bakit kailangan kong gawin ito. Tita Emma. Ano umiyak, Teddy? Kapag umayos na ang buhay ko, pangako, kukunin kita ulit. Sige po. Hihintayin ko po kayo palagi sa pagbabalik niyo. Basta palagi mong tatandaan, Teddy. Mahal na mahal kita. Tita, Palagi kitang ipagdarasal sa Diyos. Sige na, Teddy. Nandiyan na yung mga mag-aalaga sa'yo. Paalam, pamangkin ko. Babalik din ako. paalam po, Tita. Mag-iingat kayo palagi. Mahirap man ang sitwasyon ng isang kapamilya o kamag-anak na balundado, gawin pa rin natin ang lahat upang sila'y alagaan. Huwag natin silang sukuan at sa halip ay iparamdam natin sa kanila na mahalaga sila sa kabila ng kanilang kapansanan. Huwag natin silang ituring na pabigat. Sa halip ay ituring natin silang mahal sa buhay. At gagabayan tayo ng Panginoong Diyos sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Phil Cruz, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Dandicho Jr., Special Sound Effects Jerry Mutia, Technical Supervision Bong Buyar at Eric Rosero, Musical Scoring Buboy Samanga. Ang kasaysayan ito'y mula sa panulat ni Krishna Sega. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi, ang Bobby Cruz sa kanya.